Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ng lahat habang nagpapatuloy ang kilos protesta ng INC sa Maynila. Ito'y sa gitna ng pagsisimula ng kanyang 4-day official visit sa Canada. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Dumating na sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas para sa kanyang official visit. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya ay sina Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, Consul General Gina Hamoralin at Defense Attaché to Washington, Brigadier General Ray Anthony Derillo. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada bilang matagal nang magkaibigan at magkatuwang na bansa sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon. Ang mahalaga ay ating maipaabot sa ang ating mga prioridad ng ating pamahalaan at na hindi masayang ang pagkakataon na palawigin ang pagkakaibigan para sa mas masiglang komersyo, kooperasyon at pagtulungan. Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa pagbisita ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, depensa at maritime cooperation, pagpapatibay ng people-to-people ties at pagpapaunlad ng mga air links sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Pinuri ni Ambassador Gonzaga ang mga OFWs dahil sa ipinapakita lamang nila ang pagiging matatag ng isang Pilipino. Many of our kababayans here in Canada continue to feel deeply for the interest and for the welfare of Filipinos, not just for family members back home, but for the country in general. And I see that in all of my engagements with the Filipino community. Samantala, habang nasa Canada ang Pangulo, itinalaga niya sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francisco Tolentino bilang mga mamamahala sa ehekutibo. Sa pagpapatuloy ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat ang Pangulo na pinanatili itong mapayapa. Una nang sinabi ng palasyo na walang mabigat na banta sa Malacanang ng pagkilos, pero hindi isinasantabi ang mga anumang posibilidad na maaaring mangyari. Bago lumipad patungong Canada, malinaw ang bilin ng Pangulo sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng bansa. Habang wala siya, una nang nilinaw ng palasyo ng paghihigpit ng seguridad dito sa Malacanang compound ay hindi lamang para sa kapakanan at seguridad ng lahat ng mga nagtatrabaho sa Malacanang, kundi para rin sa mga taong naninirahan dito. Mula sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.